Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito na naman po inyong Nanay Riley. Pagpasensyahan nyo na po ha. Kung ako po ay late na naman at medyo paggabi na nga talaga, pero kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, ipagpapatuloy ko po ang aking pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking channel, at nawa po ay inyo pong naririnig ang aking Bible reading dito araw-araw. At salamat po sa Panginoon sa buhay nating lahat, dahil ngayong araw ay itinakda na naman ng Diyos na tayo magising muli, at loobin nawa sa araw ng bukas, loobin nawa ng ating Panginoon na sama-sama pa rin po tayo ditong makikinig sa aking YouTube channel. At inaanyayahan ko po kayo na buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 18. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Salamat sa kanyang gabay at patnubay para po makabasa tayo ng maayos ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Holy Spirit na siyang nagpapaunawa sa atin sa salita ng Diyos na ating naririnig at binabasa sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang Deuteronomio chapter 18. Ang title po nito, ang kaparti ng mga saserdote. Ang mga saserdote at ang lipi ni Levi o Levi ay walang kaparti sa lupain ng Israel. Ang uuwi sa kanila ay ang mga handog kay Yahweh. Wala nga silang kaparti sa lupain. Ang mauwi sa kanila ay ang lahat ng nauukol kay Yahweh. Tulad ng pangako niya, ang mga ito ang mauuwi sa mga saserdote mula sa handog kay Yahweh. Maging baka o tupa, ang mga paypay, ang mga pisngi at ang labot. Ang unang ani ng mga pananim, unang tulo ng alak at langis, at ang unang pinagupitan ng inyong mga tupa sa mga saserdote, mapupunta ito pagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya habang panahon. Sakaling may Levita mula sa alinmang bayan ng lupain na kusang magpunta sa dakong pinili ni Yahweh, maaari siyang maglingkod doon na kasama ng kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang kaparting kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon, bukod sa kaparte niya mula sa mana ng kanyang ama. Babala laban sa pagsunod sa kaugalian ng mga pagano. Kapag kayo naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong makikiisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng anak bilang handog. Huwag maging manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa kanya. Huwag nga ninyong tutulan ang gawain ng mga taga-roon. Huwag nga ninyong tutularan ang gawain ng mga taga-roon. Ang Diyos ay magpapadala ng mga propeta mula sa inyo. Pipili si Yahweh ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo, sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila.
Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin, ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan, upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Sarili niyang katahiyon, huwag ninyo siyang papansinin. Ituloy po natin mga kaibigan sa chapter 19, ang mga taguang lungsod. Kapag nalipol na ni Yahweh ang mga taga roon sa lupaing ibinigay niya sa inyo at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Igagawa ninyo iyon ng mga daan, hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglagay kayo ng taguang lungsod na siyang tatakbuhan ng sino mang makamatay ng hindi sinasadya. Ito ang tuntunin ukol sa sino mang makamatay ng di bunga ng away o hindi sinasadya. Halimbawa, nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumapon ang ulo ng kanyang palakol at tinamaan ang kasama niya. Kung mamatay ang tinamaan, ang nakamatay ay maaaring magtago sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi siya makapagtatago agad, baka siya ay mapatay ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti dahil sa bugso ng damdamin. Ang nakamatay sa ganitong paraan ay di dapat patayin, pagkat di naman bunga ng alitan at hindi rin sinasadya ang pagpatay. Iyan ang dahilan kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Kapag malaki na ang masakop ninyong lupain sa dakong ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno, maaari pa kayong magbukod ng 3 lungsod kung susundin ninyong mabuti ang kanyang kautusan at iibigin siya ng tapat. Sa gayon, maiwasan ang pagbubo ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh. Kung ang pagpatay ay binalak o bunga ng alitan at ang makamatay ay magtago sa isa sa mga lungsod na ito, siya ay darakip ng mga matatanda ng kanyang bayan at ibibigay sa pinakamalapit na kamag-anak ng napatay upang patayin din. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito, sa gayon mapapanuto kayo. Huwag ninyong babaguhin ang mga hangganang matagal nang nakatayo sa lupaing ipasasakop sa inyo ni Yahweh. Mga tuntunin tungkol sa pagsaksi. Huwag ninyong pahalagahan ang patutuo ng isang saksi laban sa isang tao. Ang patutuo lamang ng 2 o 3 saksi ang inyong pahalagahan. Kapag ang isang tao ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa dahil lamang sa masamang hangad, silang 2 ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga saserdote at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom, at kapag mapatunayang kabulaanan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Ang ganyang kasamaan ay alisin ninyo sa inyong kapulungan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon. Huwag kayong maawa kung ano ang inutang, yaon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, at paa sa paa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Meron po ako dito nakita dito sa
chapter 18. Gusto ko pong balikan ito mga kaibigan ha. Sabi po dito, sa verse 11 ba? Ay, verse 10. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa kanya. Huwag nga ninyong tutularan ang gawain ng mga taga roon. Alam niyo po mga kaibigan, di ba? Sa mga hindi siguro nakakabasa ng salita ng Diyos, kapag may sakit ay pupunta sa mga mananawas yan. Yung isa pang term, albularyo. Tapos ginawang pelikula, monkey puwing. O, di po ba? So, kumbaga, ayaw na ayaw ng Diyos yun. Kinasusuklaman ng Panginoon yung ganong uri ng mga tao. Tapos ito pa, manghuhula. Ayan, naalala ko po nung araw, nung ako'y bata pa, mga first year high school yata ako, hanggang second year. Meron pong dumating doon sa amin na sabi ay manghuhula. At dala-dala po yun ng isa kong auntie mula Masbate. Ngayon, marami pong mga tao ang pumupunta sa bahay para po magpahula sa taong iyon. At ang pangalan po niya ay Ray Palma. Yan, naalala ko pa. Ray Palma daw yung pangalan. Tapos talagang isinisawalat na ng mga tao yung problema. Sorry po sa term, yung lumipat na sa ibang bahay ang asawa ay pinapahulaan kung kailan babalik o kung may pagmamahal pa ba. Basta ganun po. Minsan may mga nawawala, pahulaan kung sinong kumuha, kung saan na napunta ang bagay na yun na hinahanap. So, yan po ang isa sa kinasusuklaman ng Panginoon, ang mga manghuhula. Tapos ito pa, yung mananawas. Ayan nga po, yung kapag merong sakit ay pupunta sa tagatawas. At ngayon ko po sasabihin sa inyo mga kaibigan na ito po ang kinasusuklaman. Hindi lang nagagalit ang Diyos, nasusuklam. Kumbaga ayaw na ayaw ng Diyos yan na gawin natin o kahit man lumapit sa mga yan. Tapos meron pa po mangkukulam. Ayan. Naalala ko po, mayroong mga tao na kapag mayroong kaaway ay ipapakulam yung kaaway. At kung hindi alam ang kulam nung nagagalit ay pupunta sa ibang tao doon sa tinatawag na mangkukulam at ipakulam yung kanilang kapwa. At yan po din ay talagang kinasusuklaman ng Panginoon. Pati lalo na yung mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Grabe, yung makipag-usap ka sa espiritu ng patay, talaga pong grabe po yun. Nakakatakot. Grabe po yun. Pag-isipin ko pa lang, ako po nakakaramdam ng takot sa Panginoon. At sabi po dito nga sa verse 12, sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangan magpakatapat kayo sa kanya. Huwag nga ninyong tutularan ang gawain ng mga taga roon. So, dito man po sa ating bansa, hindi lamang po ito para sa bansang Israel o sa mga Israelita, kundi para din po sa atin ng mga Pilipino, kasi meron din po mga ganyan, di ba? Mga nababalitaan natin mga ganyang sitwasyon. Kaya, yan po yung nakita ko dito na highlights. Kumbaga maging matapat talaga tayo. Magpakatapat, sabi po dito sa verse 13, yan po ang nais ng Diyos. At huwag tutularan yan. Huwag po nating tularan yung ginagawa ng mga taong yan upang tayo po ay hindi kasuklaman ng ating
Panginoon. At dito naman po sa chapter 19, meron naman po ako dito nakita sa verse 21 ba? Tama, 21, sabi po dito, huwag kayong maaawa. Kung ano ang inutang, yaon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, at paa sa paa. Ayan. Kung ano raw ang inutang, ay siya rin kabayaran. Ano po? Talagang marami pong mga tao na umuutang ng buhay ng kanilang kapwa. At kung hindi man po sila ang magbayad, mismo yung umutang, may mga pangyayari po na napupunta sa mga anak. Ano po? In Jesus' name, nawa po ay wag po nating gawin yung bagay na yun na kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. At hindi lang yun. Dahil kung ano po yung ating ginawa o gagawin, ayun din po ang ating aanihin. Gagawin din po sa atin ng ibang tao o nung pamilya ng tao na nasalanta ang buhay. Ano po, sa pamagitan din ng isang membro ng kalaban na pamilya. Kumbaga, nakakatakot po yun. Yung umutang ka ng buhay kasi may mga pamilya po yun. Ngayon, susukatan na kayo ng tapang kung hanggang saan, di po ba? Kumbaga, lagasan na ng membro ng pamilya. Kaya mga kaibigan, nawa po ay hindi po humantong sa ganitong sitwasyon ng buhay ang mga anak ng Diyos. Ano po? Kaya nga po kailangan talaga ang pag-ibig ng Panginoon upang sa ganoon tayo po ay maging malawak ang pangunawa. At syempre, hindi po tayo pupunta sa mga taong kinasusuklaman ng Diyos, yung gumagawa ng mga karumal-dumal, mga kamalian. Ano po? At hindi rin po tayo gagawa ng kamalian o isang kasalanan na uutang tayo ng buhay. Kasi yun din po ang kabayaran. Ibig sabihin ng Panginoon dito, pinapaunawa lang ng Diyos na magpatuloy po tayo sa tama. Yan po ang bilin niya sa mga Israelita at sa panahon pong ito ay kasama na po tayo doon sa pinagbilinan ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy lang po tayo sa kabutihan, magpatuloy lang po tayo sa tama, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos at isagawa natin ito ng tama sa harapan ng Panginoon upang sa ganon mga kaibigan, hindi po mapahamak ang ating mga buhay. Sayang ang buhay, sayang ang kaluluwa kung hindi po makauwi sa tunay na tahanan sa langit. Ano po? Kaya nawa po ang mga taong gumagawa nito, ito pong mga gumagawa ng ito pong mga manghuhula, ito pong mga mananawas, mga mangkukulam, mga sumasangguni sa espiritu ng patay, at ang lahat po nito ay kinasusuklaman ng ating Panginoon. Alam niyo po, maalala ko, gusto kong i-ano sa inyo to. Balikan ko po yung kwento ko na na manghuhula. Alam niyo po ba? Galit na galit sa akin ang nanay ko kasi naghahabulan po kami doon sa sa paikot-ikot doon sa aming bakuran kasi gustong-gusto niya akong pahulaan doon sa taong iyon. Gusto niyang malaman ang aking future at marami siyang sinasabi na hindi ko maunawaan. Ako po'y natatakot. Nakakaramdam po ako ng takot sa mga sinasabi ng nanay ko at that time kasi hindi pa nga po niya kilala ang Panginoon. Hindi po ako pumayag mga kaibigan. Kahit na niya ako, paluin niya ako, hindi ko ibibigay, hindi ko pahawakan yung aking kamay doon sa manghuhula. Lalaki po yun eh. Kaya galit na galit ang nanay ko. Sabi ko okay lang yun, nahawakan yung mga kamay ng mga babae dyan, ng mga matatanda. Kasi mga matatanda naman, ako bata pa ako. Kumbaga, nagdalaginding pa lang ako, tapos hawakan yung kamay ko ng tao na hindi ko naman kakilala. O kahit pa kakilala ko, bakit niya hawakan ang kamay ko, tapos himas-himasin yung palad, yung mga linya ng palad, para makita daw yung
para mahulaan daw yung future. So, hindi po talaga ako nagpahula. So, one time, umalis po siya, pumunta po siya doon sa bayan namin kasi meron po siyang huhulaan doon. Tapos, kinalkal ko po mga kaibigan yung gamit niya. Isang karton. Tapos, meron po siyang libro doon na ang title is, What is Palmastray? Palmastray, ganon. So, doon niya po kinuha yung kanyang pangalan na Ray Palma. At binasa ko po ng mabilis yung mga librong yun ay patungkol sa kung paano manghula ang tao, at sinara ko na bigla at lalo po ako nagalit. Galit na galit ako. Sabi ko sa nanay ko, hindi naman na Ray Palma ang pangalan ng taong yan. Yan ay kinuha lang niya doon sa title, doon sa libro na nabasa ko. Kaya lang sarado po ang kaisipan ng mga matatanda nung araw nung wala pa sa Panginoon. Ako lang yata ang talagang maaga pa ay umaapil at nakikipaglaban sa mali. So, sa madalit salita, yung mga nagpahula sa kanya ay nagbibigay ng pera. Diyos ko, grabe. Tapos po mga personal na kwento ng buhay ay sinasabi na doon sa manghuhula na talaga namang hindi dapat sabihin, ay isinisiwalat na ano po. Kaya, yun, kumbaga isang kamalian at isang kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya, siguro marami ding mga nangyari sa buhay namin, ang aking mga pamilya nung araw, mula sa buhay ng aking mga magulang hanggang sa aming mga magkakapatid. Kasi, ginawa po ng nanay ko yan yung magpahula. Minsan siya rin ang humuhula. Tinitignan niya yung mga guhit-guhit sa palad. Yan. Tapos, minsan siya na rin yung mananawas. Alam niyo mga kaibigan, grabe. Kumbaga ako ay nagmula sa pamilya na ganun. Kaya yung galit ng Diyos ay ganun na lang. Alam niyo po, ang aking mga kapatid, yung unang namatay na aming kapatid ay binaril doon sa Taguig. Ang pangalawa ko namang kapatid na namatay ay pinalo yata ng matigas na bakal o either baril o kung ano pa man. So, namatay din. Tapos, ang pinakahuli kong kuya ay namatay sa sakit. Kumbaga ay ulit-ulit ng mga operasyon ang nangyari sa kanyang katawan. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat mga kaibigan. Ngayon, nababasa po natin ang Biblia at tinuturuan po tayo ng Diyos ng tama at pinapaalam ng Panginoon sa atin yung mga kasuklam-suklam o kinasusuklaman ng Diyos ng mga ginagawa ng tao. Kaya salamat sa Panginoon dahil tinuturuan tayo ng Diyos at pinapaalam niya yung mga sikreto. Kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, baka sa oras na ito, pag kunting lagnat lang ng anak, ay takbo na doon sa manghihilot na mayroong bulong-bulong sa mananawas, di po ba? Pero ang Panginoon, ako po, ang mga anak ko kapag po nilalagnat ng araw, nagkakasakit, hinahandog ko po muli, tinataas ko po yung aking anak, lalo si Bunso Lloyd, ang aking anak, 40 po ang lagnat. Wala po kami pambiling gamot. Pero naniniwala po ako, Panginoon, na sa oras na ito ay tangan mo ang kanyang buhay dahil ikaw ang may-ari ng batang ito at katiwala mo lang kami, Panginoon. Naniniwala ako at nananalig sa iyo na pinagaling mo ng aking anak na bunso. At pagkatapos noon ay magaling na nga. Sabi nga ng bunso ko na maliit pa, mama, mag-repent na tayo. Every time na siya lagnatin, mama, mag-repent na tayo, mag-pray na tayo para gumaling na ako. So, ganun lang. Kumbaga, sa Diyos po tayo sumunod. Yung salita po ng Diyos ang ating i-apply sa buhay natin. Ito po yung practice natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maliit para hindi po maabot ang ating kalagayan. Kung meron man po mga sakit karamdaman ito naman po ang mangkukulam, ang mga manghuhula ay Diyos ko po, Lord, nawa ay ma-born again silang lahat upang sa ganon
makapasok po ang kanilang mga buhay sa kaharian ng ating Panginoon. At hindi po natin sila kalaban, mga kaibigan, kundi salamat sa Diyos dahil pinapaalam ng Diyos sa atin ang mga bagay na ito. So, pandagdag po sila sa ating mga prayer items sa bawat araw. Yun, mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon dahil alam ko naman po na kapag may sinasabi ang Diyos sa atin, tayo po ay sumusunod, nagsusumikap na makasunod upang sa ganon, hindi po tayo sasablay kapag biglang dumating ang ating Panginoon o dumating man ang pisikal na kamatayan, tayo pong lahat ay uwi pa rin sa kaharian o sa paraiso ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po muli ngayong gabi. Salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa Diyos sa gabing ito, sa patuloy niyang pag-iingat sa ating mga buhay, ganoon din sa ating mga mahal sa buhay. Salamat sa Diyos dahil siya ang Diyos ng himala, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gumawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po tayo. Pansamantalang magtatapos at sa araw po muli ng bukas ay magpapatuloy po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Tuloy lang po ang laban natin sa buhay na patuloy na lumalakad sa katuwiran ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang ating yayakapin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.